Topic ay lemmatization. Nakita niyo sa previous video kung ano yung weakness nung stemming. In contrast to stemming, yung lemmatization natin, nagre-reduce din siya ng mga words into root word pero ikino-consider niya yung full potential nung vocabulary. Hindi lang basta siya nagbabawas ng kung papaano. Ikino-consider niya yung morphological analysis ng words. Kino-consider niya ano yung context niya dun sa words. Kaya yung stemming medyo na-o-obsolete na siya kasi yung lemmatization mas maganda talaga. Kasi inire-returns niya, return in the form of dictionary yung specific word while considering nga yung context as POS, as part of the speech. Unlike stemming, yung stemming kasi parang ano lang siya, oversimplification yung ginagawa niya. While yung lemmatization, ine-ensure niya yung output is very meaningful and very accurate depende dun sa magiging context. So for example, kung iko-compare natin yung dalawa, features. So meron tayong feature, stemming, and lemmatization. In terms of definition, yung stemming, pinuputol niya yung word into its root pero in crude form. Kumbaga sa kaya nga stemming, kumbaga sa magpuputol ako ng ano, ng mga stem nung halaman o kaya ng mga branches ng puno, daling-dali lang ako. O kaya hindi ko kino-consider kung anong magiging itsura nung puno. While yung lemmatization is matalino siyang landscape artist. So yung mga damo, yung mga bushes, nire-reduce niya into its base form na maganda pa rin yung magiging itsura. Another, context sensitivity. Ito yung hindi magandang side nung stemming. Hindi niya pinapansin yung POS, kung ano siya, yung word dun sa parts of speech. While yung lemmatization, kino-consider niya yung context and POS for accuracy. In terms of output, may produce non-existent or incorrect words. Nakita na naman kanina. Yung easily, nakita niyo sa last video, kung pinanood niyo 'to sunod-sunod, maaaring kanina o naging siyang, for example, is easily. So medyo hindi na siya nag-e-exist sa vocabulary. While yung lemmatization always produce a valid dictionary word. Kung easily yan, for example, gagawin niya lang yan, for example, na easy. Hindi tayo magkakameron ng maling spelling. Examples, yung stemming from car, caring, nagiging car. Iba na yung context, di ba? So, yung caring na word, dapat ang equivalent niya is care. Pero hindi nga capable yung hindi nga capable yung stemming nung ganito. Kasi hindi niya kino-consider yung context at saka yung part of speech. So pagdating sa lemmatization, yung caring is gagawin niyang care. So mas maganda gamitin yung lemmatization. So yung lemma para sa akin is greater than dun sa stemming. Pinag-compare natin yung dalawa. Example, pag-handle ng verb forms. Ang word natin is running. Nung in-stem niya run, okay. Yung lemma natin is run. So okay din. Run na A, stem is run, pero yung lemmatization natin is run. So kung mapapansin niyo, may difference na agad dito sa dalawa, which is very consistent yung lemmatization. Then runs, stem value niya, binawasan natin kaya naging run, then ito ay naging run. Pero nakikita niyo yung difference dito. Magkaiba sila in terms ng lemmatization. So why better? Nare-recognize niya all verb forms and reduces them to the base form, run. Next, handling nouns. So meron tayong geese,
So, since ang stemming nga is pinuputol lang, so halimbawa yan, no, pinutol niya, nandito yung geese. So, ang gagawin ng lemmatization, instead na geese, gagawin niyang goose. Sample, feet. So, stemming, wala siyang binawas, pero yung lemmatization, gagawin niyang foot, singular. Kasi gumagamit siya ng dictionary rules to handle irregular nouns. Advantage. Then, ina-avoid din niya yung overstemming. For example, organization. So, naging organ. Medyo naiiba na yung context kapag ginawa nating stemming. So, instead na organization, ang gagawin niya is organization pa rin para same context. Organize. So, babawasan niya yan, no? Organ. Yung organize at saka yung organ, magkaiba na. Pwedeng organ ba to ng katawan, organ ba to na musical equipment. Then, ang gagawin niya is organize pa rin. So, overstemming. Yan, naiiba na yung context. Stemming cut too aggressively, losing meaning, while lemmatization retains the proper form. Okay, hindi niya pipiliting umiksi yan. So, hindi po pwedeng sabihin mo yung organization, ang root word niya is organ. Maaaring magbago kasi yung meaning. So, para sa akin, mas maganda pa rin yung lemmatization. Hindi siya verb, dapat wala na to. Siguro gawa lang nung copy-paste. Output na siya. Context sensitivity. Sample, he is building a house. Nung in-stem mo siya, he is build a house. So, nawala na tong part na to. Then, nung lemmatization, sabihin niya, he is building a house. So, same. Context sensitivity. They build houses. So, sabihin niya, they build house. So, tinanggal niya to. So, dun sa lemmatization, para hindi ma-lose yung context, they build houses. Retains proper inflection and pluralization based on sentence context. So, although walang nabawas din kung babawasin mo naman dito, nagiging naman, okay lang maging barok yung sentences mo. Okay lang talaga yan. Pero, ang dine-demonstrate lang nung lemmatization dito is meron tayong proper inflection at saka proper pluralization at saka yung sentence context. Advantages. So, kung isa-summary natin, mas accurate yung lemmatization over stemming. Context awareness. Kaya niya mag-handle ng irregular forms and content-sensitive words based dun sa demonstration. Readability. Hindi nagiging barok. Outputs meaningful words suitable for downstream tasks like summarization or translation. Mas madali kasing i-translate yung words kung tama pa rin siya sa context. As opposed dun sa stemming na very oversimplified lang, na nagbabawas lang siya ng specific number ng letters dun sa words. So ito yung mga sample ng part of speech. Napakita ko na sa inyo to last time. Meron tayong adjective and yung X natin, yung mga unknown. So yung in between, nakita nyo siya dun sa visualization topic natin. Kung gusto niyo makita yung Excel file nito, nandun lang sa GitHub natin. So code demo. So papaano ginagawa ang lemmatization. Then next topic natin is stop words. So ito yung lemmatization. So gagamit tayo ng Spacy pa rin. So import natin yung Spacy library. So gamit tayo ng small na NLP ng Spacy. Okay? Ang sentence natin, naka-Unicode, I am a runner running in a race because I love to run since I ran today. Yan yung sentence. So for token, tokenize natin, doc1, ito yung token.txt. Ano ulit yung token.txt? Yung original
na words. Then ano yung token.pose? Anong token na equivalent niya sa part of speech? Yung I is pronoun. Then yung token.lemma na walang underscore is siya ito yung point to a specific lemma. Ito yung specific number niya in terms ng lemma. Then the lemma itself. Ito yung ibig sabihin ng last. Yung merong underscore. Token.lemma. Kung i-execute natin to, maiksi lang tong demo na to. So, tingnan natin. Yung I is pronoun. Ito yung number specific lemma. Ito yung I. Yung am, siya ay auxiliary. Ito yung number. Ang equivalent na niya is B. B. Di ko alam ba't naging B. So, ito yung A, determiner. So, A pa rin, retain. Yung runner, which is a noun, hindi niya gagawing run. So, same runner. Yung running, which is a verb. So, instead na running, gagawin na niyang run. In pa rin. A pa rin. Race pa rin. Because, same. I, love, same. To pa rin. Run pa rin. Since, I pa rin. Run na RAN, gagawin niyang RUN. Today and today. So, hindi siya, yung lemmatization, nakukuha pa rin natin yung same context. So, by the way, itong letter T na to is mga tab stop, kaya meron tayong space in between. Pero nagkakataon merong hindi maganda yung settings. So, kung gusto mong maganda siya, gawa natin ng custom function yung lemma. So, ang laman nito is same din naman ito. Kaso, gagamit tayo ng print formatting. Ibig sabihin lang nung 12 is 12 spaces, 6 spaces. If token lemma is halimbawa is less than 22. So, ilan na may ibig sabihin nun? Less than 22, then another token lemma. Ang ginagawa lang natin, gumagawa lang tayo dito ng custom built function, which is technically is ito din. Inaayos lang natin yung pagpiprint niya. So, gawa akong custom function. So, ang gagamitin natin, ito yung doc2 ISO 18 mice today, show lemma. Ito yung lemma natin. Yan. Yung I, which is pronoun, naging I. Yung so, magiging C. Yung 18, so same 18. Yung mice, magiging singular, mouse. Today, so same today. Pati exclamation point. Sir, bakit kasama yung exclamation point? Para kasi sa spacing, may specific value yung mga punctuation. So, ibig sabihin nito, halimbawa, pag may exclamation point, maaring galit ka, happy ka, or excited. So, meron pa rin siyang specific value. So, ganun yung lemmatization. Ang inire-recommend ko sa inyo, as much as possible, gagamit tayo ng lemmatization over dun sa tinatawag na stemming. Okay? So, next topic natin is stop words. See you sa next lecture.